Matagal lang magkakilala. Kaya ko nung nasabi niya, pumunta sa church galing ng Iloilo. Puntahan niya yung kanyang kuya, si Pastor Jomar. At Pastor, sabi ko, akala ko malaki yung bahay. Malaki nga dahil church yung kanyang tinutuluyan, no? At yan po. Ano po, pagkapastor, kailangan mo ng you need to prove yourself faithful. At hindi ka tatawagin ng Panginoon Diyos kung hindi ka faithful. Yes. Before Apostle Paul was called into the ministry, God counted him faithful and then he was put into the ministry. Si Pastor Tipo ay faithful yan. At nakita ko ang kanyang faithfulness. Pangalawa, nakita namin ang kanyang humility. You know, people will not be used of God without humility. One time, I was approached by our senior pastor. Sabi niya, hindi mo si Pastor Jeff. Maraming people siya. Karamihan ng mga taong bisita, naliligtas. Why? Kasi humble yan. No? In many areas, mga kapatid, no, kailangan talaga ng humility. Even in the ministry, we're just a vessel. Merong tumutugtog ng mga instrumento, may umaawit. Behind this public gathering, may natuturo sa kabilang unit. At before ng Sunday nito, I believe may mga nag-prepare ng pagkain. May mga nag-visit. Pastor, may discipleship kayo. May nag-pray. Kapatid, this is just ito, public appearance. But actually, the battle is before the appearance in public. No? At yan po, naalala ko yung sabi ni Pastor Jet kanina, nag-prayer meeting, bago na sila, tapos meron pang iba, no? Well, we're just a vessel, at tayo po ginagamit lang ng Panginoon. I still remember, ano lang tayo? Ano tawag doon? Channels of blessing. Yes. Channels of blessing. Hindi nangangahulugan ikaw ang naging dahilan ng pagkakaroon ng isang piano or gitara o may nag-provide ng electric fan o may nag-provide ng aircon, meron ka ng karapatan to say something. I have the right. No, kapatid, we're just a channels of blessing. Yes. At ano bang bagay na meron ka ay hindi sa iyo sapagkat lahat yan ay galing sa Panginoon Diyos. Yes. So, congratulations sa inyo, sa inyong 8th year anniversary. At alam ko po, maraming nangyari bago kayo dumating dyan, but kapatid, it's all by the grace of God. Amen. So, mga kapatid, hindi ko na pahabain pa at atin pong buksan ang ating mga Bible dito po sa ating text sa Exodus chapter 14. Exodus chapter 14, Pastor, hanggang ano oras ako? Alam niyo po, minsan yung mga pastor, minsan di maabot. Ayan, no? Ayan. Exodus chapter 14, nasa rin natin Exodus chapter 14. Ayan. Siguro po, for the sake of time, basahin po natin ang verse number 14.
Okay, tayo po tayong lahat sa pagbabasa ng salita ng Diyos at basahin po natin Exodus chapter 14, verse 14 and 15. Dalawang talata po, and after this, I will pray and we will have the background of Christ. Sabay-sabay po tayo, Exodus chapter 14, verse 14 and 15, begin. The Lord shall fight for you, and he shall hold your peace. And the The Lord said unto Moses, Wherefore ridest thou unto me? Speak unto the children of Israel, that they go forth. Our Father in heaven, we come before you this morning. We praise you for thy faithfulness sa yung ginagawa sa New Hope Baptist Church. Salamat po sa pagkakataon na binigay mo sa akin upang maging daluyan ng pagpapala. At nawa po, Panginoon Diyos, ay ang iyong salita ay malahag, maidakila sa lugar na ito. Ang bawat isa ay mahamon at kami po ay magpatuloy sa paglilingkod sa iyo. O banal na Espiritu, wala po akong magagawa. Nasa iyo ang kapangyarihan, and I pray and we pray na extend po ang iyong awat biyaya sa akin, sa amin, at sa buong church. Maraming pong salamat sa iyong gagawin. Patubayan niyo po kami sa aming pag-aaral ng iyong salita. Hindi po namin kayo sa pangalan ni Cristo Jesus. Amen. Pwede na po tayo magsipo. Mga kapatid, by this time, they are about to cross the Red Sea. The Israelites ay hindi nila alam kung saan sila pupunta. But makikita po natin na kalalabas lang nila ng Egypt. Egypt is a picture of the world. At kapatid, God called Moses to bring them out of bondage. Sila po ay nasa ilalim ng pag-aalipin for about 400 years. Am I right? Ang memory na alam ko, 400 years. And then yung dating leader, yung dating prime minister ng Egypt, si Joseph, ay nakalimutan na. And then, ayun, sila yung natakot na baka sila ay kalabanin sakaling magkaroon ng gera. Ang ginawa ng mga Egyptian ay sinalalan sila sa pagkalipin. Halos sila ang gumawa ng mga building sa Egypt. At yun nga, sila ay dumaing sa Panginoon. At sa kanilang pagdaing sa Panginoon ay tinawag ng Panginoon daw si Moses upang sila ilabas sa pagkalipin. And then mga kapatid, alam po natin yung plagues ng Egypt ay naranasan po ng mga Egyptian. Napakarami po niyan. And the last thing na pinakita sa kanila, yung death ng kanilang firstborn. And then they experienced the first Passover. And then sila po ay umalis sa Egypt. Now, this time, to make the story short, andun sila sa isang lugar na kung saan ang Diyos mismo ang nagsabi sa kanila, dito kayo mag-camp, dito kayo mag-stay, and meron akong instruction sa inyo. Just like the church, mga kapatid. You know, mga kapatid, nung ikaw ay hindi ligtas, ikaw ay bahagi ng mundo, at ikaw ay nabubuhay sa iyong sarili, meron kang sariling plano, at ikaw ay nasa kadiliman, but we are called from darkness into light. Dati wala tayong pag-asa, ngayon ay binigyan tayo ng pag-asa. Yes. Ito ang kalagayan ng mga yung Hebrew people here, no? Mga kapatid, although this came from the Old Testament, but we can have some practical application na magagamit po natin sa buhay mananampalataya. Ang mga tao dito sa sa Exodus chapter 14, kalalabas lang ng Egypt. Kumbaga, nasa gitna na sila at they already saw the miracles that God ay talagang Diyos, totoo. At sila'y sinusubaybayan, they were being guided by God. At kapatid, nandiyan si Moses. And God speaks to Moses every time na kailangan nila ng instruction, ng guidance. At kapatid, hindi sila iiwan. Yes. Totoo po ang sabi ng Scripture, I will never leave you nor forsake you. So, dito makikita po natin, they have to move forward. They have to move forward kasi nandun na sila sa wilderness. At kailangan nilang makita pa ang mga
bagay na gagawin sa kanila ng Panginoon Diyos. Dito, makikita po natin to. Dito po sa ating mga nabasa. No? Bago po tayo humantong ng verse number 14 and 15, dito po sa chapter 14, verse 1, makikita po natin ang ilang mga bagay. No? So, by the way, so they are in the place, specific place na kung saan wala na silang pupuntahan. They have no other option. Kung sila'y lalamoy nila, pero hindi pwede, mahaba yung place. At wala na silang magagawa. Wala silang aasahan kundi ang Panginoon. They have to move forward. Tayo rin, mga kapatid, no? Tayo bilang church kapatid, no? Tayo po ay nasa, sabihin natin, nakapagsimula na. You already have your 8 years ng iyong existence. At kailangan tayo magpatuloy. Yes. Now, kapatid, just like what we have here sa mga Hebreo, mga Israelita, no? Sabihin po ng talata, no? Itong gagawin nyo. And the Lord spake unto Moses, saying, sabi ng verse number 1, look at Exodus chapter 14, verse number 1. And the Lord spake unto Moses, saying, speak unto the children of Israel, that they turn and come before Pihahirot, between Migdol and the sea, over against Baal Zebon, before it shall be encamped by the sea. Specific po, no, na instruction ng Panginoon. Dito kayo magkakampo, dito kayo magpapahinga, dito kayo mag-stay, malapit sa dagat, andyan kayo, diyan kayo mag-stay. You know, mga kapatid, no, bakit po tayo dapat mag-move forward sa ating pananampalataya? Number 1, God gave specific instruction. Right. May mga instruction. Kung mga Israelita ay binigyan niya ng instruction, ay dito kayo mag-stay, dito kayo mag-encamp, dito kayo magpapatuloy, dito kayo magpapahinga, then may specific instruction ang Panginoon Diyos. Just like your pastor, maybe before na mag-exist sa church, ay nakita niya ang place na ito, wala pang gawain, at na-burden siya, at nagsimula siya ng gawain dito sa Towerville. Anong place ngayon, Pastor? 6D. Ayan, napakaraming places dito. Merong 6D, sa gawin ng 6D, ito, Pakwanan, tapos may, ewan ko na, marami. Marami yan eh. May specific instruction ng Panginoon Diyos, even in the church, no? Ay meron pong specific instruction ng Panginoon Diyos upang ikaw ay magpatuloy. We have to learn and master some basic things of Christianity. At hindi yung dati mong natutunan, no? May specific instruction just like how to pray. Kailangan po natin ng prayer. It is the way na tayo makipag-communicate sa Panginoon Diyos. Sabi ng Luke chapter 18 verse 1. Luke 18 verse 1. And spake a parable unto them to this end, that men ought always to pray, not to faint. Amen. Ano po natin yan? Instruction po sa atin yan. Oy, manalangin ka, lagi kang manalangin, huwag kang manghihinawa. And then, we're given Matthew 6 chapter 9. Matthew 6 verse number 9. Sabi, after this manner therefore pray ye, our Father which are in heaven, hallowed be thy name. At tandaan niyo, when I was former Catholic, kabisado kayo eh. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, ang sabi ng kaharian mo. Memorize ko yan. Now, hindi ko sinasabing kung mo binasa ko sa Bible, yun yung ating panalangin. Ang sabi dito, after this manner. This is the manner how to pray. You have to address your prayer unto the Father in Jesus' name. And while you're praying, try to acknowledge the presence of the Holy Spirit habang ikaw ay nanalangin. Instruction po yan upang sa gayong paraan magpatuloy ka. And giving, kapatid, sabi kanina sa Malakay 3:10, bring ye the tithes into the storehouse, that there may be meat in my house.
And prove in our hearing, said the Lord of hosts, if I will open you the windows of heaven and pour out a blessing, that there is not enough room to receive it. Kapatid, matagal na akong Kristiyano. I got saved 1988. So, 12 plus 24, 36. Mga ganun, ano. Pero kapatid, yung Malakay 3:10 na yan, kapatid, hindi pa sumabla yan. May mga pagkakataon, kapatid, na minsan parang mawawalan ka. Maaring minsan makukuhanan ka. Maaring, halimbawa, parang hindi blessing. It is because probably ikaw ang may pagkukulang kasi hindi ka nag-tags. Hindi ka nagbigay ng offering. Pero kapatid, pag sinabi ng Diyos, totoo yan. Kapatid, kung gusto mong umangat, pag-mature ka sa pananampalataya, i-practice mo ang giving. Amen. Practice mo ang giving. Meron kang trabaho, meron kang business. Be faithful in your giving. Instruction yan ng Diyos. Yes. So, instruction yan. And then when you give, sabi, huwag nang malalaman ng kanan kamay ang ginagawa ng kaliwa. Why? Hindi mo na kaya gusto. Huwag tayo maglalagay ng mga bulletin board dito. Oh, si kapatid, nagbigay ng 10,000. Si kapatid, nagbigay ng sasakyan o ng airport. Siya po lang bumili ng ano. Kapatid, we will lose our reward. We will lose our reward. Hindi kagaya ng dati nating pinanggalingan, simbahan. Talagang nakapaskil doon sa kanilang bulletin board kung sino nag-donate ng isang pundasyon, ilang supot ng simento. Kapatid, when we have this, itong gawain ng Panginoon Diyos, lahat ng ini-invest mo niya. You know, we are investing. Kung tayo maging bahagi ng church, we are investing. Kung naglalaan tayo ng oras, naglalaan tayo ng pera, naglalaan tayo ng talento, we are investing. Kasi darating ang pagkakataon, ay bibigyan tayo ng gantimpala ng Panginoon. Hindi natin ginagawa mga bagay ito para tayo maligtas. Ginagawa natin yan, ligtas na tayo. Ginagawa natin yan dahil sa gantimpala. But kapatid, when you do your things, when you give, keep it secret. O huwag mo nang ipalam. Kung meron man nakakalam, ay sa atin lang yan. Kasi baka, kanina to? Naalala ko, one time, may nagbigay ng ano sa amin, ng dispenser, water dispenser, ay nandun sa nursery. Sabi ko, kanino to? Kanino to? Baka naiwanan to, dalhin nyo na to, hindi sa akin to. Kumapit sa akin, Pastor, good teaching mo. Ganun ba? So, gusto nung nagbigay na huwag nang ipaalam kung sa kanya galing ito. Mga kapatid, we are instructed also to not to forsake the assembling of ourselves together. Kung meron kayong Hebrews chapter 10, verse number 25, ang church po ay established by God for us not to forsake the assembling of ourselves together. Huwag daw po natin kaligtaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ginagawa ng iba, but exhorting one another so much the more as you see the day approaching. Kapatid, ang church ay para sa iyo. Yes. Amen. Dito ka matututo, dito ka makakarinig ng mensahe mula sa salita ng Diyos. Dito ka magkakaroon ng kaibigan, ka-fellowship. Dito ka tatatag, do not forsake itong church. Gawin mong priority ang Sunday na ikaw ay pupunta sa church. May specific instruction ng Diyos kay Moses at sa mga Israelita. They have to move forward. Ang church ganun din. Kung gusto mo mag-move forward, malaman mo ito kung paano ka mag-pray, kung paano ka magbibigay, kung paano ka pupunta sa church. And then, Pastor, sabi pa ng scripture, I know you know this, maliit pa na ang church dati. Pero I believe ikaw ay naglalagay ng people in the leadership. When you put people in the leadership, huwag mong kalilimutan, huwag natin kalilimutan. Pastor Lino, huwag mong kalilimutan. I'm preaching to myself. Kunin mo
yung mga taong faithful men na ilalagay mo sa ministry. Hindi dahil sa iyong edukasyon, talento, magaling. Hindi yon. Ang kailangan ng Diyos, ang requirement ng Diyos ay faithfulness. Yes. Na mga mananampalataya, and thus faithful men, faithful women, ilalagay mo yan sa leadership. Huwag mong sasabihin, tapos ako ng law, tapos ako ng accounting, magaling ako dapat dyan, pastor. Huwag kang papayag, pastor. Ang instruction ng Biblia, ang requirement, no, it is required in a steward that a man be found faithful. So, may specific instruction ang Panginoon Diyos kay Moses. Dito lang kayo, magstay kayo dito. And then sa church, ganun din. May mga specific instruction na kung saan tayo po ay lalago. May mga bagay na nasulat dyan na hindi pa nga natin nababasa natin. Eh, magstay lang tayo doon. Ang pangalawa ito, sabi ng chapter 14, verse number 3. Look at Exodus 14:3. And Pharaoh will say of the children of Israel, they are entangled in the land, the wilderness hath shut them in. And I will harden Pharaoh's heart, that he shall follow after them, and I will be honored upon Pharaoh and upon all his hosts, that the Egyptian may know that I am the Lord. And they did so. Beforehand, una, meron siyang instruction. Pangalawa, ang Diyos, mayroong plano. May plano po ang Diyos. No? At alam ko kung bakit ko kayo dadalhin dyan. Upang kayo'y ma-shut up, makulong, na kung saan wala na kayong pupuntahan. Kanan, kaliwa, nandun yung mga Egyptian na hahabol sa inyo. Tapos, pagtalikod nila, dagat na. Kung saan sila pupunta? Pinlano ng Diyos yun. Pagkatapos sabi niya, I will harden Pharaoh's heart. Patitigasin ko ang puso ni Pharaoh, no? At ipapaalala ko sa kanya, no, bakit natin tinabayan itong mga Hebrew na ito na umalis? Wala na tayong slave. At ayun nga ang nangyari, mga kapatid, no? Pinahanda ni Pharaoh yung mga karwahe, yung mga sundalo niya. Pagkatapos, ayun, hinabol sila. To make the story short, yun po ang nangyari. No? So, kapatid, God, number 2, God has a specific plans. No? Ito pa rin. Di ba, no? Ngayon pa tayo. God has a specific plan. Number 1, God has a specific instruction. Pangalawa, God has a specific plan. No? Israel will have no place to go, and God will harden Pharaoh's heart. At kapatid, sa church din, meron siyang plano. You know, ang plano ng Diyos talaga ay ilabas sila. That's why, tinawag niya si Moses. Moses, I will use you to let my people go. Dadalhin natin yung aking bansa sa pag-aalipin. Ikaw ang gagamitin ko, ikaw ang mamumuna. Si Moses, ang daming excuses. Panginoon, hindi ako marunong magsalita. Panginoon, hindi sila maniniwala sa akin. They will not believe me. Kapatid, sa lahat ng mga excuses yan, God provided means para yung ganyan mga excuses ay masagot. Sabi niya, hindi ako marunong magsalita. Nasaan si Aaron? Di ba kapatid mo? He will speak for you. Pero alam ba, nung nandun na sa sarap ni Pharaoh, siya din nagsasalita. Kung ikay tinatawag ng Panginoon Diyos, no? Huwag kang magdalawang isip. Sapagkat, hindi naman ang antimano, kagad-agad, ASAP, you will be in the ministry. Merong mga preparation period dyan. Mag-aaral ka sa Bible school, kailangan i-develop mo yung karakter mo bilang pastor. Ano nyo? Sa tagal ng, sa mga taon ng amin sa ministry, no? Importante yung Bible school. Pero mas importante yung karakter ng isang pastor.
Yung Bible school, theory yan. Pero yung sa labas, how you will act, how will you speak, how you look at God and other people, it's about your character traits. Importante ang character. Yun ang tinitignan ng Panginoon Diyos. Maging ang Kristiyano, ganun din. Tinitignan ng Diyos ang ating character. At kapatid, kung ikaw ay binibilang na faithful, God will use you. At humble ka pa, God will call you and will use you. And God will bless you if that is your characteristic. Sikapin mo mapasa ito. So may plano ang Panginoon Diyos. God called Moses to bring them out of bondage. God allowed the plagues in Egypt to test them that God, the God of the Hebrews, is the true God. Nung mamatay yung kanilang mga panganay, doon nila na-realize na totoo ang Diyos ng mga Hebreo, totoo ang Diyos ng mga Israelita. Yung aming mga Diyos dito, dinaig ng Diyos ng mga Israelita. At kapatid, ngayon din sa church, meron siyang plano. Planado na yan. Number one, God gave His Son and provided our salvation. Sa ating mga visitors, no, if you're not yet saved, ang church po ay isang institusyon na in-establish ng Diyos upang ituro po sa atin ang paraan ng kaligtasan. And God provided the Lord Jesus Christ to be our Savior. He paid for the penalty of our sin. Tandaan po natin, ang lahat ng tao ay makasalanan. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At ang tao pupunta sa dagat-dagat ng apoy, which is the second death. Pero hindi rin natin kayang ligtas ang ating sarili because sabi ng Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, not by works lest any man should boast. Ito po ay isang regalo. Ang kaligtasan po ay isang regalo. At pagkatapos ay ito, bakit ito naging regalo? Sapagkat ang Diyos ipinadala si Kristo, nagbayad ng ating mga kasalanan, binayaran niya ng kamatayan sa krus ng Kalbaryo, inilibing na buhay muli. At ang mabuhay muli, mga kapatid, mga kaibigan, itong Kristo ito ay nagsabi sa kanyang mga alagad, go ye therefore and preach all nations, teaching them everything that I have taught you. Ang importante, yung Ebanghelyo. Anong Ebanghelyo? Na si Kristo ay namatay, nalibing, binibigay sa atin ng kaligtasan, libre, walang bayad, and you can take it. Like, wait. Ito po ang hindi alam ng maraming mga tao na libre ang kaligtasan, binibigay na lang sa tao, wala kang gagawin, kukunin mo yan, mapapasayo, kung tatanggapin mo. Amen. Naalala ko, itong last week, wala pong pala yung punta namin sa Norsagaray. Kasi namatay yung isang member namin Friday night. Friday. Tapos, Lunes ng umaga, may patay na naman. Dalawa yung patay namin. Kaya, kailangan kong mag-assign ng preacher. Oh, dito ka, Bible study. Ako dito. So, sa lumahon, masakit na lang mo na. Napahinga. Kahapon, di lang napahinga kasi magkasabay pa yung libing. Sabado ng alas 9. Buto na lang yung isang member namin, na isang kamag-anak sa Lebesia na may titong pastor. Ano no, Brad, baka pwedeng pupunta naman sila dito eh. Baka pwedeng sila mag-service. At yun nga ang mangyari. Praise God. You know, mga kapatid, no, sa patay, sa service sa patay, I have showed them na ang kaligtasan ay libre. I still remember, I taught them, si Kristo napako sa krus, pinagitna sa dalawang magnanakaw, left and right, nag-uusap yung dalawang magnanakaw. It's between 12 o'clock to 3. At nakapako sila, ang tagal nun. No? Yung isa, di ba lang kung nasa kanan, nasa kaliwa, pinag-uusap niya si Kristo. O ikaw talaga ang Kristo. Ligtas mo, yung sa amin, yan kami. Hindi ako niniwala sa'yo. I do not believe you. Save yourselves, save us. I will believe you. Sabi naman ng isa, tumigil ka nga dyan. Tayo'y makasalanan. Dapat lang sa atin na tayo'y tumanggap ng ganitong klase ng kaparusahan kasi makasalanan tayo. Kasi nga, magnanakaw sila. Magnanakaw, maaaring nakapatay sila ng loob, ng logo. Partners in crime. No?
So, yung isa, ayaw maniwala. Yung isa, inaamin niya na sa isang makasalanan. He admitted na siya sinner. Ito na. Siguro, wala nang masabi yung isa. Tigil yung pag-uusap nila. Sabi ng isa, Lord, Panginoon, alalahanin mo ako pag ikay nasa paraiso na. Una, tinanggap niya na sa isang makasalanan. Pangalawa, kinilala niya si Jesus bilang Panginoon. You know, in the Bible, when you declare that someone is your Lord, no, parang ano yun, nasa slave market yung alipin. And then, binili ka nung master, yung alipin. Pagka binili mo na yung slave, ang tawag sa iyo ng slave na bumili sa iyo, ang tawag ng slave sa bumili sa kanya, ay Panginoon. Kapatid, si Kristo ang bumili, ang nagbayad ng ating mga kasalanan. Siya ang ating tagapagligtas. Marapat lamang na kilalanin mo siya bilang Panginoon. Yes. Kasi nagbayad ng iyong mga kasalanan. At yun yan nangyari, kapatid. Yung isa, sabi niya, ako'y makasalanan. Pangalawa, tinawag ng Panginoon si Kristo. Pangatlo, sabi niya, alalahanin mo ko pag ikay nasa paraiso na. Tumingi siya ng tulong, Lord, iligtas mo ako. At nangyari, sabi ni Kristo, na hindi ipagsasama kita sa paraiso. Alam po natin, paraiso pa nun eh. And then later on na, yung paraiso, doon na sa langit. Pero kapatid, something that you can adhere dito, makukuha natin, ang kaligtasan na hindi sa gawa. Magnanakaw, wala naman nagawa, mamamatay na. Pangalawa, hindi naman nabautismuhan. Pangatlo, hindi na naging member ng church. Dami ko sinasabing hindi mahalaga ang church. Kasi yung iba, ang claim na, member kami ng ganitong church, kami lang maliligtas. No! Church is not included or criteria for salvation. So, hindi na bautismuhan, hindi nakagawa. Even do sa final moment ng buhay mo, tumawag ka sa Panginoon, you will be saved. Kahit po yung agaw buhay na nasa bed, deathbed, o kaya nahandyan sa kalsada, nabangga ng sasakyan, pwede mong i-share ang kaligtasan, pero siyempre, parang mapakahirap naman sa siguro, no? Pero kapatid, I'm telling you, just like what happened do sa magnanakaw, mamamatay na, tumawag sa Panginoon, naligtas. Yan po ang kaligtasan. If you are here today, hindi ka paligtas. It is an opportunity for you to get saved. Kasi kaibigan, aanin mo ang pera, hindi mo na madadala yan. Maraming mga tao, busy sa kanilang pagtatrabaho, sa kanilang business. They don't care about Sunday, about God. Hindi sila pumunta sa church. O kaya, na-experience natin, magbabahay-bahay tayo, house to house, visitation, distribution of tracts, and soul winning. Sabihin sa iyo ng tao, ala ko naman, pera na yan. Na-experience ba yan? Tapos may mga pagkakataon pa, katukan ng kataw, tao po. Ayaw sumagot. Why? Ayaw nilang harapin ka. Ganoon, doon sila sa loob. Tapos may mga pagkakataon pa, may pupuntahan ako eh. Pero wag ka, wala nang pupuntahan. Dahilan lang na yan, excuses lang nila. Marami pong ganyan na ini-ignore nila ang pagkakataon na maligtas. Kung ikaw may visitor, you're here, this church is teaching about the way of salvation. That is through the only name of the Lord Jesus Christ who is dead on the cross. Siya ang nagbayad ng aming mga kasalanan, ang magbayaran niya. Siya ay nabuhay muli. At sabi niya sa kanyang mga alagad, go, share the good news. And what is the good news? That salvation is free through the Lord Jesus Christ. Ang kailangan mo lang, aminin mo na yung isang makasalanan, tanggapin si Jesus bilang Panginoon, tagapagligtas, mapapasayo ang buhay na walang hanggan. So kapatid, God gave His Son and provided salvation. In the church, God calls men to the ministry to preach the good news, the power of God unto salvation. Binigyan tayo instruction, humayo kayo. Yun know, mga kapatid, sa amin. And I believe, ganun din si Pastor Jeff. No? Ang pinaka-highlight po ng ministry ng church is about mission. Hindi ang anniversary. Anniversary, inaalala lang natin, oy,
Walong taon na tayong nag-exist. At salamat sa Panginoon Diyos, we exist for 8 years. Pero kapatid, the main purpose of the church is to share the gospel. Yes. Sa amin po, pagkano, pinaka-highlight po yan sa buong year. Yung aming mission giving, yung aming support sa missionary, yung aming soul winning, yung kaligtasan ng mga tao. Kapatid, this is the instruction, yung plano ng Diyos sa atin. And God gave those scriptures that serves as our guiding light. Ang lahat po ng ating ginagawa, the preaching, the teaching, ay dapat nababasa dito. Right. May mga bagay, huwag naman sana tayo makipagtalo. Sa Bible study, sabi ko, ito ang mababasa nyo sa scripture, believe it or not, the scripture will not change for you. Kung ayaw mo, it's all right. Pero hindi mababago ang nasusulat dito. And the word that is written here will be used for us, will be used against us in the judgment seat. In the judgment. Sa mga Kristiyano, meron tayong judgment seat of Christ. Sa mga niligtas, they will be judged according to their works, sabi ng Revelation chapter 20. Dalawa po yan. Pagka tao hindi ligtas, they will have the punishment in the lake of fire according to their works. Sa Kristiyano, ganun din. We will be just according to our works. Pinadaan sa fire. Pagka nanatili, we will have a reward. Pero kung masunod, we will suffer loss. So kapatid, nandyan ang banal na Espiritu na gumagabay sa banal na kasulatan. Hindi po tayo iniwan ng Panginoon Diyos ng, sige, bahala na kayo. No, kapatid. Nandun ang Bible natin. Nandun ang banal na Espiritu na nananahan sa iyo. And the Holy Spirit will indwells in us forever. At yun ang babalikan niya kapag rapture na. Yung walang banal na Espiritu, hindi kasama sa rapture. Hindi mo rapture. Si Kristo'y babalik. He will be in the air. Sasalubungin natin sa langit. The dead in Christ shall rise first. And we which are still here alive, we will be changed in a moment, in the twinkling of an eye. Sabi ng 1 Thessalonians chapter 4. So kapatid, ito ang kanyang plano. At pagkatapos nun, we will be having a great reunion in heaven. Right. Meron siyang plano. Eh ngayon, bakit ka titigil? Why will you not go forward sa iyong pananampalataya? Ito ang future natin. Ang Diyos, meron instruction, meron siyang plano, at kapatid, no? Sino gagawa ng plano na yan? Ang gagawa ng plano na yan ay ikaw at ako. Parang siyang mga Israelita sa Exodus chapter 14, Moses, ikaw ang kakausapin ko. Ikaw ang bibigyan ng instruction, sasabihin mo sa mga Israelita. You know, in the church, God speaks to the angels of the church. And the angel of the church ay yung messenger, and that is none other than the pastor, the under shepherd, na tinalagan ng banal na Espiritu na maging pastor ng iglesia. Love yung pastor. Mahirap ang pastor. You know, ang pastor, may pamilya. Minsan, iniisip niya yung anak niya, yung asawa niya. May mga problema din yan. Sino sabi na walang problema? All have problems. Kung wala kang problema, wala kang pinagdadaanan, walang opportunity for you for growth, for spiritual growth. Sabi nga ni James, sa James chapter 1, verse number 3, count it all joy when ye fall into diverse temptation, knowing this the trying of your faith worketh patience. Matutunan mo magtiyaga pag humaharap ka sa maraming problema. Yung pastor niyo, may problema yan. Pero pwede ba niya sabihin, kapatid, alam mo, marami akong problema eh. Discourage na ako eh. Eh, ikaw naman, may problema ka rin. Eh, di pareho na rin discourage. Pero wala kaya. Sa halip na mga encourage,
discuss na, hindi ko gagawin, Pastor. At ako, hindi ko rin gagawin yun. Ang pastor ay counselor, teacher, coach, preacher, nag-aaral din kami. Alam niyo ba? Nabasa na namin yan. We must read our Bible. It is not enough na siya mag-preach dito sa harap. It is not enough to teach Sunday school. It is not enough na mag-lead ng Bible study and go soul winning. Kailangan din nyo ng counseling ninyo. Hindi naman lahat ng pagkakataon, okay kayo. May mga pagkakataon, may problema kayo, at kailangan nyo ng counseling ng pastor. Kailangan nyo ng strength. Kailangan nyo ng wisdom. At kapatid, no. Activity doesn't mean spirituality. Kailangan ni pastor maging spiritual. Kailangan niyang basahin ang Bible niya. Kailangan niyang mag-pray. Just like anyone here na kasama sa choir, kasama sa pagtugtog ng instrumento, kasama sa soul winning, pagtuturo sa mga bata, plus distribution, ganun din. It doesn't mean na ikaw ay present. Spiritual ka. Kailangan mong i-cultivate ang iyong relationship sa ating Panginoon. Do not forget your Bible reading and prayer time. Do not forget your private devotion. Kasi, hindi kalakasan mo panloob. Kung ikaw ay malakas sa panloob, makikita yan sa panlabas. Makikita yan sa panlabas. So, makita po na ito po ang plano ng Panginoon Diyos. Just like what had happened dito po sa Exodus chapter 14. Si Moses ang kanyang kinakausap. Moses, ito ang sabihin mo sa mga Israelita. Ganitong gagawin ko. Patitikisin ko ang puso ni Pero. At ganito. God's plan. In the church, meron din plano ng Diyos. Someday, we will be in heaven. Sabi ng John chapter 14, verse 1 and 2. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. Now, the mansions here is a place to stay. Maybe, iniisip nyo, uy, magandang bahay ito, pagagala-gala. Well, maybe it is more than that. God is prepared. The Lord Jesus Christ went to heaven. For what reason? To prepare a place for us. Tangino, sa mga mananampalataya. Tayo, mga mananampalataya. Jesus Christ went to heaven to prepare a place for us. Pero kapatid, gano'ng katagal na yun? It is more than 2,000 years. Naghahanda pa rin siya, hindi pa yari, hindi pa tapos. Gano'ng kaganda ang heaven? How beautiful is heaven is. Hanggang ngayon, nagpiprepare pa siya. We cannot imagine how beautiful is heaven. Ito ang plano. And then, pagkayari na, he will come again. No? Kasi sabi ng John chapter 14, no? Kapag yari na, I will come again to receive you unto myself, that where I am, there you will be also. Kung saan ako naroon, nandun din kayo. Kapatid, ito ang plano ng Diyos sa atin. Magkakaroon tayo ng great reunion in heaven, and we will be with our Lord Jesus Christ. Forever and ever. Ito ang plano. So, meron siyang instruction, meron siyang plano. Bakit itigil? I have to move forward in my faith. Yes. I have to move forward in my faith. Babasahin kong Bible ko, pupunta ako sa church, maglilingkod ako, kung ano man maiaambag ko, gagawin ko. You know, meron tayo kanya-kanyang kaloob eh. When you got saved, God gave you gifts. Spiritual gifts. Mga kakayahan yan na kailangan mo lang i-develop. Yung pala, marunong ka sa tumugtog ng instrumento. Pag dinevelop mo yan, makikita ng mga tao ang iyong usay. Pero kapatid, mag-ingat ka. That gift was given to you to edify others, to encourage others. Sa tayo naman nakakita, galing-galing naman tumugtog dito. Ang husay-husay naman kumanta. Ang ganda ng kanyang boses. Kapatid, mas lalo kang purihin mo ang Panginoon Diyos sa Diyos na nagbigay ng talento sa Kanya. Kasi kapatid,
ito ang problema eh. Baka mamaya, pinapalakpakan natin yung tao, at yung tao lumaki ulo, tapos hindi na si Kristo ang naitataas sa ating buhay at maging sa ating church. Right. Do not forget, everything, all glory and praise belongs to God. We're just channels of blessing. So meron siyang plano. Pangatlo, dumating po sa punto na nagreklamo na yung mga Israelita. Ayan, dito po sa verse number 10. Sabi ng verse number 10, Exodus chapter 14. And when Pharaoh drew nigh, the children of Israel lifted up their eyes. Tingnan lang nila ang kanilang mga mata. And behold, the Egyptians marched after them. Ayan. And they were sore afraid. The children of Israel cried unto the Lord. Tapos, eto na. Sabi ng verse number 12, is not this the word that we did tell thee in Egypt? Kinakausap nila yung mga Israelita si Moses. Di ba ito sinasabi namin sa iyo? Saying, let us alone, that we may serve the Egyptian. For it had been better for us to serve the Egyptian than that we should die in this wilderness. Kumbaga, pinalaya na sila sa pagalipin, umalis na sila ng Egypt, on the way na sila. Pagkatapos, eto na, hinahabol nila ng mga army ni Pharaoh at kapatid, nasa harapan na nila. Eto na, sinisisi na nila si Moses. Moses, dinala mo ba kami dito para mamatay kami? Moses, meron pa yan, mga pangyan. Moses, dinala mo kami dito para magutom? Moses, sawa-sawa na kami sa mana. Sa mga preceding chapter pa o sa kanilang history. Moses, dinala mo kami dito para mamatay sa kamandag ng mga ahas. Moses, wala kaming mainom. Nauuhaw na kami, dinala mo kami dito para mamatay sa uhaw. Alam niyo, ang Kristiyano, minsan, mapakaraming reklamo. Tapos kawawa naman si pastor sa palaging napapumunto na nung sisig. Si pastor naman, wala namang magawa. Iiyak na lang siya sa Panginoon. Kailangan niyo manawain ng pastor niyo. You know, kami, ako, hindi ko gusto maging pastor. I am a registered electrical engineer. Pero ako trabaho. Pero tinawag ka ba ng Panginoon? Amen. Kasama yung pamilya ko. Ang iniisip ko noon, paano mag-aaral yung mga anak ko? Eh, ang pastor, alam niyo ba, kung may pera sa ministry? Wala. Pagka ikay nagpastor at yun lang nahabol mo, huwag ka naman pastor. Walang pera sa ministry. At kung meron ba nagpapastor na yung habol nila, hindi sila totoo. Hindi sila totoo. Ang ministry ay God's business. At ang punteriya mo, yung kaluluwa ng mga tao. Ang desire mo, yung maligtas sila. Ang desire mo, matutunan nila at malaman nila ang pag-ibig ng Diyos. Yan ang desire mo. At kung ikaw ay nagpapastor na, ang desire mo, yung mga tao lumago. Yung mga kapatid mo lumago, matuto silang maglingkod, matuto silang mag-mature sila. Hindi mo lang nakabayan sa church. Ayoko na sa church na yan! Hindi ako kinamayan ng pastor. Hindi ako kinamayan ng asawa ng pastor. Yung young people na leader ko sa young people, binati ko, hindi mo lang ako pinasay. Ayoko na! Grabe, hindi ka lang nakamayan, ayaw mo na. Eh samantalang nung dinidisciple ka, tinuturuan ka, pinag-pray ka, sinusundo ka pa, minsan nililibre ka pa kung saan, minsan i-sponsor ang pasakal, o kung saan man ang kung meron kang event ng young people, pagkatapos, minsan ka lang din nakamay, ayaw mo na.
Alam niyo, mas tuloy patitis ko rin. At isod na. Nasabihin niya, grabe itong young people ko. I-sponsor ko pa naman, pinag-pray ko pa, tapos gano'n lang. Hindi na ako pinasin. Ayaw na niya. Totoo, mahal ko na eh. Alam niyo, ang mga pastor, nag-i-invest sa inyo. Nag-pray ka. May sponsoran ka. Minsan, konting problema, kaya mo na. Bata pa yan. Hindi pa rin ka mature. Nalampas mo na. Pero kapatid, may pagkakataon na matagal ka na dito, kailangan naman ikaw ang mag-mature. Kailangan naman ikaw ang magturo. Kailangan ikaw naman ang umanawa. Right. Ay kapatid, hindi ka susunod. Moving forward. Kasi pangatlo, God allows circumstances for us to grow. Itong pangyayari nito sa mga Israelita, nandun na yung mga army ni Pharaoh. Anong gagawin nila? They must learn to call upon the Lord. They must learn to trust God. They must learn to trust their leaders. They must learn na may plano ng Diyos sa kanila. Kailangan nilang lumago. Kasi kung hindi sila tatawid ng Red Sea. Alam niyo kung nagreklamo na sila, at hindi sila nakinig kay Moses, paano sila tatawid ng Red Sea? Pumapila lang si Moses eh. Sabi ng verse number 13, and Moses said unto the people, fear ye not, stand still and see the salvation of the Lord, which he will show you today. For the Egyptian who have seen today, ye shall see them no more forever. Ano mo kung di sila ng palataya? Hindi sila tatawid ng Red Sea. May mga circumstances sa buhay natin sa church na minsan kailangan mong pagtyagaan. Dati, ang init-init naman sa church. Ano? Tapos, sabi ko, maiihip, pupunta yung siya, kada lang yung kipay-pipa. Tapos, mauuhaw ka. Ang dami pupunta doon sa likod, dahil lang, iinom. Konti taste na. Tignan mo, meron po na kayo. Susunod yan. Doon na kayo sa kabilang building. Sabi ni Pastor Jeff, pinipipray niya yung 2.8 million? 2.8 million na property. 400 square meters. Extractor na, no?